Again, pag internal hinge, may dalawang reaction na mapoproduce dyan, kagaya nung kay Hibler. Tama? Tapos, ang mangyayari, dahil pivot yan, dapat matransfer kung ano man yung mga values na nakuha natin sa Bx and By dito sa next FBD natin. So, nung iniwalay natin naman yung inclined beam, kung ano makuha mo dito, yun lang din yung ilalagay mo dito. But, the direction of the forces are oppositely directed doon sa orientation na na-produce natin sa una. Sir, pwede bang unahin ko yung inclined beam tapos isunod yung horizontal? Pwede rin. I-address mo muna ito kasi gagawin mo rin equilibrium ito. So kung ano yung lumabas dito, ganun din yung lalabas dito. Tama po. So, like the inclined beam also, no, assume as pataas ulit yung CY and then horizontal yung CX to the left. Oh, yan. So may mga initial ano kasi tayo tawagin na nating intelligent guess, no? Na obviously ganito yung magbe-behave yung beam. Yan. Kaya tinuro ko sa students dati. So like kung itong forces is pababa, so ang tendency, imagine niyo kung paano siya magde-deflect. O, di ba? Magiging ganyan siya, di ba? Bababa siya. So, anong tendency gagawin ng support? Kailangan niyang lumaban, di ba? So, ibig sabihin, yung forces dito sa reaction dito sa support, no, is possible ngang pataas kasi gusto niya i-resist yung pagre-react. So, ang nangyayari pa, para siyang gumagawa ng isang moment, uh, moment force, no? Dahil may moment arm yan mula sa support. Di ba? Meron siyang distance eh. So, it tends like to stumble or take moments doon sa support. So, anong mangyayari doon sa pin? Eh di, para rin siyang nagkikreate ng resisting. Dapat maano niya, malabanan niya yan. Kung counterclockwise yan, dapat malabanan ng reaction to be clockwise. Ganun yun. So, actually, mas madaling i-assume yung mga ganito. Actually, hindi na assumption yan. Possible na tama yung pataas na yun. So, kung ang tendency na gusto natin is maging clockwise yung ating reaction, so mapipilitan naman ngayong pumunta yung letter A sa kanan o AX. Bakit? Kasi nga, imagine niyo bababa yung truss, okay, or yung structure. So, dapat hilahin niya, 'di ba? Kasi matatanggal siya parang pupunta siya doon, 'di ba? Pupunta siya doon. So, matatanggal, 'di ba? So, hilahin ni AX. Tension, 'di ba? Yan, kailangan mag-tension sa taas. Tapos ang nangyayari naman sa baba, 'di ba? Si BC parang iniipit niya yung support C. Kino-compress niya. So, anong gagawin ngayon ni CX? Kailangan niyang itulak din yung ginagawa ng effect ng BC. Okay? Ganun lang. So, mabilis na tingin lang paano tayo yan yung sinasabi ko sa inyo na minsan common sense lang din siya. No? So, yeah. If we are not sure enough, okay lang din naman mag-assume. Kaya lang kasi pag nag-a-assume ka tapos mali yung assumption, ibig sabihin nagne-negative yung sagot. Ito po. Nagne-negative lang naman yung sagot. Ibig sabihin baliktad lang. Pero sana mas pakaiwas ka sa mahabang oras kung tama pang mag-assume. No? Yan ang i-improve natin dyan. Okay, so let's now practice our reactions. Okay? So, dito, may beam tayo. Yan. Gusto ko lang yung mga drawing ni Hibler. So, kitang-kita kasi yung reaction. Yung support, sorry. So, pin connected sa A.
roller sa B, may applied moment sa dulo. So, nagmumukha tong cantilever beam, no? Tapos ito, meron din siyang applied na inclined load na 60K, na 60 degrees ang kanyang inclination, na nakatutok doon sa 10 feet, no? Mula sa support A. Kitang-kita actually yung kanyang thickness. Pero ang twist dito, naglagay ng 1 foot distance mula sa center yung author. So, para tayong hinihimok na i-consider yung thickness talaga ng beam. Therefore, hindi lang to basta one line beam, no? So, pag nag-take tayo ng moment mamaya sa hinge, kino-consider natin yung thickness ng hinge. Ayan, dito sa point na to, that is 1 foot. So, ibig sabihin, hindi siya lang one line. Okay? Hindi siya one line lang. So, ibig sabihin, ito, if I draw a straight line here, yan, may layo yung point ng arrow na to dito sa line sa middle ng beam. Ganito natin yan sinasabi. So, FBD, ilagay natin yung mga reactions. So, paano nakuha yung 60 sin 60? Of course, by components. So again, dyan mo ilagay sa ibabaw ng beam kasi dyan siya originally placed. And the reaction is tending upward, yung AY and then AX. Hinge yan kaya dalawang reaction, no? And then sa roller, AY. If we check the determinacy, kagaya ng ginagawa natin noon, yan, statically determinate siya. So, solvable yan. Right? We can solve the reactions, the three reactions. Anong purpose ng 50K feet dito sa dulo? So, this is applied moment. Ang turo niyan sa atin, kapag applied moment na, you don't need to multiply the 50 to a distance kung saan ka gusto mag-moment. Hindi na. Never mo gagawin yun. Mamamali ka. So, paano natin to sisimulan? Anong gusto nating unang makuha? So, tip is dapat doon ka mag-take ng moment. Magte-take ka talaga ng moment. Kasi tatlo yung equations of equilibrium. Moment muna. Mag-take ka ng moment sa mamamatay yung dalawang reaction agad-agad. So, may papatayin tayo, yun yung A. Yung sa A. So, isa na lang ang unknown mo, yung BY. So, you take O. Summation forces X muna pala yung ginawa dito. Pero sige, sundan natin yung solution ko dito. Okay nga naman. Makakuha mo nga naman yung horizontal force mo. No? Kasi walang kukontra sa AX, kundi yung 60 cosine 60 dito. Yan. So, equate mo lang AX minus 60 cosine 60 is equals to 0. Then AX is 30K. Ang style ko nga pala, no, inuuna ko yung unknowns sa equation, no? Yung mga estudyante ko dyan, sa Mech 1, alam nila yan. Okay? So, susunod na natin yung moment. Kasi pag Y, pag nag-summation forces Y ka, unknown pa yung AY at saka BY. Dalawa pa yung unknowns mo. Unlike pag nag-take ka ng moment sa A, isa na lang muna. So, mas mabilis. Dito, ang assumption ko lagi, kung saan yung hinahanap ko, okay, yun yung, kung ano yung hinahanap kong force, at kung ano yung assumption ko sa kanya. Halimbawa, BY is upward. Yan. Okay, assume mo sa upward. Kung ano yung orientation niya ng pag-moment dito sa beam, yun yung iti-treat kong positive. Okay? Wala naman din problema kung baliktad yung sa'yo. Okay lang din. But then, ang point of moment ko is sa A. Therefore, ang moment niya, ang rotation niya is pag ano, papunta sa A. So, counterclockwise. So, ibig sabihin,
Counterclockwise, positive. Okay? Intindihan nyo na. Okay. So, counterclockwise, positive. So, unahin ko yung unknown ko, By. Ang kanyang distance, okay, mula sa support kay point A is 14. Obvious, no? While, isusunod ko yung sunod ko kahit saan na, no? Pero, mas maganda kung lahat ng counterclockwise muna ang unahin mo, eh. Okay? So, isa yung 60 cosine 60. Ito yan, yung horizontal force. Magti-take siya ng moment sa A. Kasi mayroon siyang distance po. So, by principle of transmissibility, please, no? Obvious yan. Pwede mo siyang ilagay yan dito, yung force na to. Dapat mabilis ang mata mo. Ang moment is perpendicular distance. Okay, yung perpendicular distance from the point of moment, para kang gumagawa ng bilog na may radius ka. Okay, iikot ka sa isang point. Laging perpendicular yan. So, parang iikot ka lang. Hindi ka makakawala dun sa tanse. Di ba? So, ganun po. So, ngayon, 60 cosine 60 times 1. Yan. Plus yun dahil counter. Then, 60 sine 60. Yan yung ka-counterclockwise. And then, minus 50. Yan. Ito yung sinasabi ko doon sa 50 na wala ng distance. Moment arm distance. Or moment arm. Wala na. No? So, meron pa bang iikot? Wala na. So, By is 38.5 K. Okay? And lastly, summation forces along Y. Isa na lang ang equation. Isa na lang unknown. So, AY na lang. Then, yung By to be 38.5. Lahat ng pataas, positive. Yan yung assumption ko. So, ibig sabihin, si AY, yan, positive, tsaka si 38.5, positive. Napatunayan naman nating tama yung assumption ko sa Vy. Kasi positive yung lumabas. Therefore, equate na lang natin siya dito sa pagbaba na nag-iisa. And AY is 13.4. Okay. Ayos? Pause muna tayo. Next video.